agarang pagtugon. May malasakit at pag-aksyon. May dedikasyon. Serbisyo ni Mayor Vicente B. Amante at ng CIO. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng San Pablo at sa lahat po ng ating mga kasamahan na nagtatrabaho po dito sa ating lokal na pamahalaan, lalo tigit sa ating punong lungsod, Mayor Vicente B. Amante. Kasama ko po ngayong umagang ito ang aking Public Service Officer 4, si Mr. Charlie Belarmino, at ganun din po naman si ang aming pinakamaganda sa opisina ng Solid Waste, si Miss Juno Fontanilla, aking Public Service Officer 2. Actually, yung pangunahing tungkulin ng opisina ng Solid Waste Management ng ating lungsod na San Pablo ay siguraduhin na ang lahat na basura na pinuproduce ng ating mga constituents dito sa lungsod ng San Pablo, residential, commercial, ay merong mapapagtapunan. At mapalad po ang lungsod ng San Pablo sapagkat tayo ay merong isang lugar na kung saan talagang doon natin itinatapon yung ating mga basura at hindi sa ibang bayan na pinoproseso natin ng maayos. Ano po yung current programs ng inyong opisina? Sa ngayon, siguro, magbalik tanaw tayo. Mas maganda siguro magbalik tanaw tayo. Nung ako'y konsihal noong taong 2001, ang ating lokal na pamahalaan ay nag-ooperate ng isang open dump site na kung saan noong panahon na yon, based on Republic Act 9003, ipinagbawal ang operation ng isang open dump site. So kung kaya bilang konsehal ng lungsod ng San Pablo noong panahon na yon, tayong nanguna upang ito'y ma-convert into a controlled dump site kasi yun ang pinag-uutos muna ng batas. Pero kalaunan, ay mahigpit na pinag-utos din ng national government na hindi na rin tinatanggap ang operasyon ng isang controlled dump site. So kaya bilang isang konsyal ay tayo nagsagawa ng isang ordinansa upang ma-convert naman itong ating controlled dump site into a sanitary landfill. And that was around siguro mga 2006 or 2007 na nagkaroon tayo ng isang sanitary landfill na kauna-unahan sa buong Calabarzon. At na-recognize tayo dyan. So kaya from then on, tayo ay nag-ooperate na ng isang sanitary landfill hanggang dito sa panahon ni mag-last term ang ating butihing Mayor Amben Amante na ngayon kasalukuyang congressman na, ay tayo nag-ooperate ng isang sanitary landfill. Pero after that, upon the assumption naman ng ating muling nagbalik na punong lungsod, Mayor Vic Amante, hindi na tayo ngayon isang sanitary landfill. Tayo isa ng waste-to-energy facility na masasabi natin na tayo kung siguro sa buong Pilipinas, sa 10, kasama tayo sa 10 na nag-ooperate na lokal na pamahalaan ng isang waste-to-energy facility. At yan ay sa partnership natin through PPP. Ito yung kauna-unahang PPP na isinagawa sa lungsod ng San Pablo with Alterna Verde Corporation, na sila yung nag-ooperate ng ating waste-to-energy facility. At doon, lahat ng basura ng lungsod ng San Pablo na nanggagaling sa bawat residente, ito ay libreng tinatanggap ng Alterna Verde. Walang fee. So talagang napakalaki ng tulong na
naiaambag nitong ating pasilidad na to pagdating sa financial side ng ating lokal na pamahalaan. Si Charlie, meron siyang idadagdag kasi siya yung na-involved doon sa isang partnership na yun. Ano nga yun, Charlie? Meron kasi po tayong partnership with DILG and Gardenia, which is papalitan po yung mga receivable plastics like yung mga sandbag, talagang hindi na nabibili ng product ng Gardenia, which is pagka purong product ni Gardenia yung plastic, 1 kilo is equivalent to 1 loaf. Then pagka hindi yung mix, 3 kilos is to 1 loaf. Kaya may malaking tulong na rin yun para mabawasan yung ating mga basura dito sa San Pablo. Ang ganda po yung program. May dagdag ko rin, no? Ang opisina ng Solid Waste Management, no, ay ang primary obligations niya ay siguraduhin, no? Para lang ma-emphasize natin na siguraduhin na lahat ng basura ng lungsod ng San Pablo ay merong lugar na mapapagtapunan. So, gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan na ang obligasyon pagdating naman doon sa koleksyon ng mga basura sa bawat tahanan ay obligasyon na po ng ating bawat barangay na nakakasakop sa atin. So kaya ang opisina ng Solid Waste Management ay ginagawa ang lahat upang siguraduhin na patuloy na meron tayong mapapagtapunan sa tamang proseso ng ating mga basura. Nais ko rin ding ipaalam, no, sa ito pagkakataon na rin na sabihin sa ating mga kababayan na yung pinag-uutos ng RA 9003 na waste segregation, most likely ay in the very near future ay iumpisahan na natin na ipatupad sa ating lokal na pamahalaan para matuto na tayo, no, pakonti-konti, no. Although mahirap, hindi siya madali, pero kailangan nating gawin, no. At para sa pagdating ng panahon, disiplinado na tayo, alam na natin na kailangan mag-segregate para ma-reduce natin at ma-recycle yung ating mga basura. Ngayon, tungkol naman po doon sa kung sakaling mayroong mga katanungan ang ating mga kababayan, let's say, update na kailangan nilang malaman para sa mga activities, programs ng ating Solid Waste Management sa pangunguna ng ating Punong Lungsod, Mayor Vicente Viamante, ay maaari po kayong tumawag sa aming telepono na may bilang na 049-521-7816. Direkta po kayo pwedeng tumawag at sigurado pong mayroong sasagot sa inyo. Nandito po si Charlie Villarmino at nandito po si Miss Juno na siguradong attend po sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ang aming FB page ay SPC Solid Waste Management Office. Yan, direkta po kayong pwedeng mag-query doon at meron naman po siguradong sasagot doon sa inyong katanungan. At sa palaging tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante, serbisyong may ngiti, San Pableño ang wagi.